Hey, hello there, friends and family, my YouTube friends and family, and we are back in the kitchen. Alright, ano bang niluluto natin ngayon? Ngayon tayo ay magiginisang munggo. Ginisang munggo ang ating lulutuin. So, yan ang ating munggo. Pinapakuluan lang natin. Pinapalambot lang natin yung munggo. So, again, lalagay lang natin bawang, sibuyas, kamatis, tokwa. Imbes na baboy, maglalagay tayo ng tokwa. So, piprituhin natin yung tokwa. And, hipon. Siyempre, dahon ng sili. Okay? Yan lang. That's it. So, prituhin lang natin to. Pagka-prito niyan, pabalatan natin hipon, gisa, tapos, kainan na ulit. So, sisimulan natin prituhin ang ating tokwa. So, ginagawa ko sa tokwa, pinapat dry ko yan ng paper towel para hindi matilansik. Kasi pag basa, hindi matilansik. So, papat dry lang natin ng paper towel bago natin prituhin. Para wala siyang masyadong tilansik. So kaya ako naman makakapalang hiwa niyan kasi mas gusto ko ba yung piprituhin mo yung buo na ganyan tapos saka mo hahatiin sa maliliit na piraso para yung niya, yung loob niya para siyang airy, parang may mga hangin-hangin, hindi siya solid na matigas. Yun ang kusunada kong luto sa tokwa. Ayoko yung cube lahat na maliliit tapos saka mo prituhin. Parang masyadong matitigas yung mga edges nun. Kaya ginagawa ko, piprituhin ko ng buo ng malalaking tipak, malaking hiwa. Tapos saka ko ihiwain ng maliliit pagka-prito na. Yun ang style ko. Isa pa, nakikita ko rin nung bata ako, yung mga luluto ng munggo, binababad nila yung munggo. Overnight pa yata o ilang oras. Hindi ko matandaan. Pero alam ko, binababad nila yung munggo. Hindi ko alam kung anong purpose nun. Diba? Baka mas madaling pakuluan, mas madaling lumambot. Pero ito, siguro mga 20 minutes pa lang naman kumukulo yung munggo natin. Medyo lumalambot na kaya so hindi ko alam yung purpose ng iba na binababad yung munggo. Baka merong, I don't know, baka may advantage. Hindi ko alam. So ito na yung munggo natin. Medyo puputok-putok na. Okay, so ayan ang ating tokwa. Piprito na. Tapos ito, malambot ng ating munggo. So maganda dyan talagang sabog na yung munggo natin. Para malambot na malambot. Diba? Tapos tutustahin lang natin ng konti itong tokwa. Piprasuhin natin. Tapos magigis na tayo. Alright, so nakat na natin. Naprito na natin yung tokwa. Nahiwa-hiwa na natin. So yun ang gusto ko kaya ayoko yung lahat ng corner masyadong prito o tostado. Tumitigas kaya ganyan yung gusto kong luto pagka prito ng tokwa. Para meron siyang konting spongy na texture. Tapos yung hipon, yan na, binalatan na natin. Ito na yung munggo, malambot na. So, gigisa na natin siya ngayon.
Halo-halo lang ng konti. Anyways, shoutout nga pala sa ating mga kamag-anak dyan sa Longapo, Bataan, Malolos, sa Pampanga, meron tayong mga kamag-anak doon, at sa kamag-anak sa Pilipinas kung saan saan. So, shoutout sa mga kamag-anak natin, sa mga kaibigan natin dyan. And shoutout din sa mga kamag-anak natin dito sa Amerika, sa nasa Groton, nasa Virginia, nasa Texas, nasa New Jersey, nasa Maryland, nasa Hawaii. Kung hindi ko mga na-mention, pasensya na, pero marami tayong kamag-anak kung saan-saan kasi. So, shoutout sa inyong lahat anyways. Kahit nasan man kayo. Sa ating mga kaibigan at kamag-anak. Halo-halo lang para maganda ang ating pagkagisa. Kapit natin ang koyan. Ano ba nilalagyan ng luyang inisang munggo? Pero ako hindi nilalagyan ng luya. Sa ibang ano siguro, ibang region, nilalagay ng luya yata. So ano lang naman yan, kanya-kanyang preference lang naman yan. Kasi merong dish na masarap pag maraming luya o may luya. Diba merong dish naman na hindi bagay. So kanya-kanyang ano lang yan, preference. Kaya natin lumambot yung kamatis. So lalagyan natin pampalasa dyan. Siyempre patis. Konti lang muna dahil madali naman dagdagan pag kulang. Lalagay din tayo ng shrimp bouillon. Medyo malambot na ang ating kamatis. Lalagyan na natin ang ating munggo. Gusto ko sa munggo hindi masyadong malapot. Hindi rin masyadong watery o malabnaw. Gusto ko yung tamang-tama lang ang ano niya, ang labnaw niya. O yung lapot niya. So ito, konting luto pa yan eh. Hindi pa lutong-luto yung munggo. Pag yung talagang natural na siya na nadudurog sa tagal ng luto, yun ang talagang lutong-luto yung munggo. So at this point, hinaan natin ang apoy. Alright, so kulong-kulo na to. Luto na to eh. Yeah. Yeah. Pagka naghahalo na yung munggo tsaka yung tubig, dahil sa sobrang luto ng munggo, yan ang magandang luto. Kumuha ka ng sabaw, may kasamang munggo parate. Hindi yung puro munggo na kukuha mo. Ito na yan. Titikman lang natin mamaya. Alright, so luto na to. Yeah.
Tikman lang natin. Tikman, tikim-tikim. Okay. Konting asin. Yan. Tapos, tingnan natin tong yan natin tong dahon ng sili natin. So, okay lang kahit na-frozen siya. Kahit hindi pa siya defrosted dahil matutunaw na rin yung ano. Pang dadagdag na rin sa sabaw yung matutunaw na yelo sa ating frozen na dahon ng sili. Wala tayong sariwa, kaya frozen ang gagamitin natin. Yan. Pag naluso na yan, ibig sabihin luto na yan. So at this point, lalagyan na rin natin yung hipon para sabay-sabay na silang maluto. And lalagyan na rin natin tong tokwa para ma-absorb yung flavor ng munggo. Yan. Nakaw. Ayos to. Alright, so takpan lang natin ng mga ilang minuto. Paglusaw na yung ating frozen na dahon ng sili, luto na yan. Alright. Yan na. Luto na. Yan. So tamang-tama lang yung ano niya. Hindi siya malapot. Hindi rin siya matubig ng gusto. So soupy pero hindi siya watery. Tamang-tama lang yung balanse ng dami ng munggo tsaka ng tubig niya, di ba? Yan, no? Hindi rin siya malapot na malapot kasi pag minsan ang munggo malapot, parang bigat sa tiyan. Di ba? Tapos lalagyan pa ng kanin. Lalo na mas mabigat sa tiyan. So, mas masarap sa munggo, parang soup lang siya. Para bang kabataan sa Pilipinas pagka mahal na araw, di ba? Ito yung number 1 na sinaserve pag may pabasa. Yung natandaan nyo sa Pilipinas back in the day, kung ginagawa pa rin ngayon, pagka mahal na araw, ipabasa sa mga bisita, sa mga tawag na maliliit na simbahan o chapel. Nandun nagsiserve yung may magdo-donate na magluluto ng pagkain. Itong number 1 na sinaserve, munggo, sopas, puto, pansit. Itong hindi nawawala every Lent season sa pabasa. Kung natatandaan nyo. Sa mga kabataan ngayon na baka hindi nabutan, I'm not sure kung ginagawa pa rin yun sa Pilipinas. But, luto na siya. So, kakainin na lang natin yan. Paborito natin na portion. Tikiman portion. Yep. Alright. Patayin natin. Alright. So, ito na. Tikiman portion. So, yan ang consistency natin na sinasabi ko. Yan. Alright, so perfect timing ulit.
guess what? Naka-lunch break tayo. So, tama, sakto-sakto. Ang ating tikimang portion na naman. Tikman natin ang walang added na pampalasa or sabates or anything like that. Basta yung niluto lang natin. So, mapapansin nyo, wala tayong kanin dahil mas healthy siyempre kung walang kanin. Kaya parang soup style ang niluto natin, di ba? Ang tokwa. Ngayon, kung magkakanin ka, mas masarap to kung mayroong pritong isda, di ba? Pritong galunggong. Yan ang kamats nito. Munggo, pritong galunggong, saka kanin. Palakasan ng kanin ng kain yun. Delikado tayo dun. Ayos na ayos ang timpla ng isang cube na bouillon. Siguro mga 2 teaspoon ng patis, saka konting asin. Perfect. Kaya mas masarap siguro to. Lalagyan natin ng roasted garlic. Hindi nawawala sa soup yan sa Pilipinas, di ba? Sa mga Pinoy. Saka hot chili sauce. Hot chili oil, I'm sorry. Hot chili oil. Yan. So sa atin sa Pilipinas, kahit gaano kainit, ito pa rin ang paborito, ginisang munggo. So tikman natin ang may hipon. Wow. Panalo to. Tap ng chili oil. Tama-tama yung ano niya, ang lapot niya. So yan, my YouTube family and friends. Isa na namang matagumpay na adventure sa ating kusina. So ayan, ginisang munggo. Ayos. See you in the next one. Ingat!